Mapayapa ang araw ng Webes na ito, kung hindi lang binulabog ng isang malokong driver. Huminto si Police Captain Nahimia sa pinto ng karinderya upang harapin ang asol na kotse sa tapat. Pumito ito ng maraming beses, kaya napilitan na ang matanda na tawirin ang daan. Bumaba ang bintana ng driver's seat at sumilay ang nakakalokong ngiti ni Police Staff Sergeant Andrea Galang. Nakasibilyan ito at may toothpick pa sa bibig. Para bang nagbabakasyon lang matapos mare-assign ng station. Ikaw muna dyan, Chief! Hey! Pasaway kang bata ka. Ano na naman ginawa mo at nilipat ka sa estasyon ko? Ang sabi sa file mo yung subordination. Ikwento mo sa akin na nangyari. Atas ng matanda. Idinetali ni Andrea lahat. Sa huling drug raid nila, may ginawa siyang mali para sa team, pero tama para sa kanyang puso. Kapalit ang pagtakas sa isang drug lord, lumundag siya para sigipin ng batang hostage ng utusan nito. Marami ang humanga sa kakapalan ng kanyang muka, pero ang mga superior niya, hindi masaya sa nangyari. May ibang paraan pa upang may tama ang lahat. Yun ang sabi nila. Kaso huli na. Pinangunahan siya ng damdamin. Kung on-site ang captain mo, di ka dapat gumagalaw ng walang utos. Alam mo dapat ang protocol, Andrea. Hindi ko nakalimutan ang protocol, Chief. Sadyang ayaw ko lang maghintay ng ilang segundo. Napaka-crucial ng bawat sandali noong araw na yon. Pangangatwiran niya. Hindi natuwa ang matanda. Pakiramdam ko, kapag naulit mo Leon, gagawin at gagawin mo pa rin ang gusto mo. Am I wrong? Tanda, wag nila natin pag-usapan. Tell me the truth, bata. Banas na yumuko si Andrea. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko, Chief. Trabaho ko iligtas sa mga mamamayan. Sila na bahalang tumugi sa mga masasamang taong yon. Loko ka pala eh. Sa pamamagitan ng paghuli mo sa masasamang loob, wala na mabibiktima. Chief, naniniwala ba talaga kayong mauubos natin lahat ng manduruga sa bansang to? Bawat minuto may mga taong nagiging desperado. Lahat gustong umangat, kahit sa iligal na pamamaraan. Pinagmasdan siya ng matanda bago kinatok ang backseat ng kotse. Tara, sumama ko. Saan tayo pupunta? Ituturo ko sa'yo ang daan. Basta pagdating natin doon, manahimik ka. Nagmaneho si Andrea hanggang sa huminto sila sa isang simpleng bahay. Nang gagalaitin niyang tiningnan ng street sign sa kabila, bago muling sumulyap kay Captain Nahimia. Tanda, 15 minutes na nga layo nito mula sa karinderya kung nag-shortcut tayo. Pinaikot pa ako sa buong syudad na walang dahilan. Tinignan ko yung bakery kung bukas ba eh. Dadaan ako doon mamaya pagkatapos nito. Sige na, baba na. Inayos ni Andrea ang kwelyo ng suot bago pumunta sa gate. Sumunod naman ang matanda. Captain, ikaw pala. Bulalas na lalaki nagtatanim sa pathway ng bahay. Nakasuot ito ng eyeglasses at naka-apron pa. Pasok po kayo. Ano sadya niyo sa amin? May juice kayo sa loob? Tanong niya. Pumaling sa kanya ang lalaki. Hi, yes, meron ako niyan sa ref. Makikigamit na rin sana ng banyo. Hinawakan ni Captain Nahimia ang batok ni Andrea at pinapirme siya sa isang lugar. Kararating lang natin masyado ka na maligalig. Tanda naman makikigamit na ng CR, pinag-drive mo kaya ako na isang oras. Kumawala siya rito at nagmamadaling tinungo ang daang sinabi ng estranghero lalaki. Habang dinadaanan niya ang pasilyo sa loob ng bahay, unti-unting nakikilala ni Andrea kung sino ang pamilyang nakatira sa bahay na ito. Walang iba kundi ang anak ng yumaong mayor noon dito sa syudad. Namatay ang opisyal sa pananambang nang dumating ang ikalawang termino nito. Mga halos 3 taon na nakakaraan. Ba't kami nandito? Kompadre ba ni Tanda si dating mayor? Tanong niya sa sarili. Nung makabalik siya sa sala, naglalatag na makakain ang lalaking sumalubong sa kanila kanina. Hey, ayos lang ba? Wala namang problema? Oo, ang bango ng banyo niyo Umirap siya kay Captain Nahimia bago umupo. Di gaya ng CR ng presinto ni Tanda. That's rude, Chief. Ayos lang ba na ganyan siya sa inyo? Tanong ng lalaki. Don't mind her. Ang totoo niyan, inaanak ko to. We don't have any contact the previous year.
Ngayon lang kami nagkasama ulit kasi na-reassign siya. Hindi pa siya opisyal na nagsisimula sa istasyon ko, kaya ganyan ko makasagot. Ako pala si Police Staff Sergeant Andrea Galang. At your service, sir. Kumaway ito. Huwag mo ako tawagin, sir. My name is Sevy James Castillo. So, you two are here because? May complaint si Andrea ng insubordination mula sa dati niyang captain, kaya nilipat sa akin. Wari ko, mas matututo siyang sumunod sa utos kung magsisimula siya sa'yo. Dumating sa akin ng balita na may nagbabanta pa rin sa buhay mo hanggang ngayon. Sevy, Andrea is here to escort you. Pahayag ng matanda. Wow, tanda? Buti sinabi mo sa akin yan kanina sa kotse. Hindi ako nagulat Ang saya sa pakiramdam. Gustong gusto ko to. Sarkastikong banat niya. Siniko ni Captain Nahimiya ang kanyang braso. Umayos ka nga. This is a serious matter. Tatakbo si Sevy sa darating na eleksyon. Kapag may nangyari masama sa kanya, gaganyan ka pa rin. Nasa na sinabi mo kanina na gusto mo sumagip ng tao. Chief, di na po kailangan. Sagot ni Sevy sa marahang boses. I can't protect myself. Namumutla ka na nga, iniisip mo pala nga nangyayari. Anong I can't protect myself ka dyan? It's normal. Sino ba naman ang sasaya sa tuwing iniisip ko kung paano sila mamamatay, di ba? Wala ka bang kamag-anak dito? Asawa o nobya? Umiling ang lalaki. Nasa abroad ang mom ko. Pero gusto niya ipagpatuloy ko ang pagtakbo bilang mayor. My relatives have already moved on another town. At wala pa akong asawa. Wala rin ako nobya. Mag-isa ka lang pala dito? Ba't di mo nalang atras yung pagtakbo? My father was alone when he died on the road. Tinraidor siya mismo ng driver at bantay namin. He was never afraid. Ba't ako atras? Matapang na sagot ng binata. Banas na tumingala si Andrea. Tumawa naman si Captain Nahimiya sa kanyang reaksyon. Ano, ha? Alam mong mahina ang puso ko pagdating sa ganito Kaya hinatid kita rito para di ka na makatanggi. Panalo ka, tanda. Aniya. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Sevy sa kanila. Natawa tuloy si Andrea. Para sa kanya, ang lalaking ito masyadong mahinahon at malamya para sa politika. Kung susulong ito ng walang bantay sa bibig ng tigre, lalamunin lang ito ng buhay. Manalo man o hindi, siya na ang bahala sa kaligtasan nito mula ngayon. Bihis na bihis si Andrea kinabukasan. Huminto siya sa bahay ni Sevy at hinintay ito. Dumaan ang 1 oras at hindi lumitaw ang lalaki. Kaya naman, iniluwa niya ang toothpick na kinakagat. Sumampa siya sa gate saka lumundag sa loob. Tao po! Kinalampag niya ang pinto ng bahay subalit walang sagot. Nag-umpisa na rin siyang kabahan. Hinubad niya ang pinasuot sa buhok at kinalikot ang siradura ng pinto. Pumasok siya sa wakas. Sevy, natanggap ko na schedule mo. Ang sabi may lakad ka ngayon kaya bango na. Sinundan niya ang daan patungo sa kwarto ng lalaki. Kumatok siya pero gaya kanina, wala pa ring tugon. Pinihit niya ang doorknob. Good morning, sir. Police Staff Sergeant Andrea Galang reporting for duty. Bati niya pagpasok ng silid. Nakaharap niya ang binata na nagsusuot pa lang ng brief. Laging professional si Andrea, kaya unang tingin pa lang, alam niyang pambihira agad ang laki nito. Oh sir, ayos lang kahit huwag na kayo magtago. Wala nakakahiya sa ganyan. Dapat nga maging proud kayo Sabi niya nung makitang nagtatago sa likod ng kama si Sevy. Sana naghintay ka na lang sa sala. Hindi mo naman kailangan puwersahin na pagpasok dito. Tiningnan ko lang kung may security measures na naka-install sa bahay mo. I suggest, dapat digital na ang mga lock mo. Tapos ang bintana dapat may dobleng harang yan. Just in case. Umalma ang binata. I'm not a dog. Hindi pa naman ako nilolooban sa bahay ko. Kaya wala akong dapat ikatakot. Gaya nga ng sabi mo, hindi pa. So may posibilidad pa rin na mangyari siya. Sir, mas mabuti ng handa kaysa walang magawa. Gets ba? Please, huwag mo na akong tawaging sir. Kung tatratuhin mo lang din ako na parang bata. Hindi naman kita tatratuhin parang bata kung una sa lahat, nakikinig ka imbes na na-o-offend. Gusto mo ng security personnel, pero kapag nagsasuggest ako para sa ikabubuti mo, nagagalit ka. Kapag ba pumunta ka ng spa, nagrereklamo ka rin kapag hinihilot ka?
Sevi James Castillo, I am doing my job. Hindi siya pinansin ng lalaki. Lumabas ito ng silid para magluto ng umagahan sa kusina. Sumunod si Andrea habang pinagmamasa ng malapad nito likod. Maganda rin kung magpapakabit ka ng CCTV camera sa labas. Ire-review ko sa umaga para masiguradong walang nagmamanman sa bawat kilos mo. Susundan kita sa bawat events, sa campaigns, kahit sa pagbanyo mo dapat nakasunod ako. Hindi naman kilos ng bodyguard yan. Maninilip ka lang yata. Dami mo pang sinasabi. Mr. Castillo, kung gusto kitang silipan, hindi ako magpapaalam. At hindi mo kailanman malalaman kung kailan at saan. Ganon ako kagaling. Sa pamboboso? Sa spying, sir. Pakiramdam niya tuloy, kumapal ng ilang sentimetro ang kanyang muka. Tumikim siya, kaya maniwala kayo sa mga pinagsasabi ko. Fine. Kasalanan ko rin naman, napahaba yung tulog ko. Ayokong pumunta sa bahay ng kumpadre ni Papa, pero kailangan, para makalikom ako ng suporta mula sa simbahan. Isa sila sa mga masugid na sumusuporta sa ama ko dati nung buhay pa siya. Umupo si Andrea sa harap nito. Matagal na rin mula nung tambangan ng iba ang papa mo. Ba't parang siguradong-sigurado kay ni Chief na pupuntirihin ka na ibang kandidato? Simple. Siyempre anak ako ng tatay ko. Malaki ang impluwensya nun sa mga tao. At kinakabahan sila dahil baka maluklok ako sa posisyon simply because of my father's legacy. Kuha ko naman kung batiin sila, pero di ba sa huli nasa tao pa rin naman ang boto? Kung ayaw nila ng political dynasty sa gobyerno, edi wag iboto ang anak ng naunang opisyal. Sabi ni Andrea, it's an open secret here in that city that my father died because of politics. May simpatya sa puso nila para sa akin, hoping I will avenge my father's death and that I will continue his good governance. Kaso hindi naman ganun kadali yun. Hindi pa sapat ang background ko. I'm afraid I will fail everyone when push comes to shove. Nagkibit-balikat na lamang siya. Wala kasing ibang makakapagpalakas ng loob ni Sevi kundi ang sarili nito mismo. Nandito lang siya para suportahan ito. Anyway, anong gusto mo pagkakaluto sa itlog? Hard, syempre. Ano hard? Hard-boiled, sir. Kailangan pa ba talagang kumpletuhin yun? Matuto kang pumick up ng mga slang at shortcut words? Matutulungan ka yan balang araw. Umirap ang binata. May bibig ka, Andrea. Magkakasakit ka ba kung bubuuhin mo yung mga salita mo? You want your eggs hard? Ano ibig sabihin nun? Matigas ang nilagang itlog. Maging ang siyala itlog na hindi pa naluluto matigas din. Paghainan kaya kita ng hilaw. Lumapit si Andrea at tinignan sa mga mata ito. Naiinis ka ba kasi babae nagbabantay sa'yo? Huh? No, of course not. Sagot nito, kahit di siya matignan pabalik. Hindi ah. Yun na nakukuha akong vibe sa'yo eh. Lahat ng gawin ko, mali. Kung may problema ka, magsabi ka na agad. Ngayon pa lang, dahil sa istasyon, wala na ibang pwede magtitiis sa'yo kundi ako. Ako lang ang patapon doon, kaya dalawa lang pagpipilian mo. Pagtiisan mo yung mukha ko, o lumakad ka mag-isa. I'm not a bad guy, Andrea. Hindi ka rin good, nagpapaawa ka, pero di naman marunong umintindi ng sitwasyon. Iniisip mo ba na lahat ng bagay na gusto mo, basta-basta na lang hahanay dyan sa harap kasi ikaw ang bukod na pinagpala sa lahat? Tumahimik ang lalaki at hindi na umimik pa. Nagpatuloy ito sa pagluluto hanggang sa mailapag sa mesa ang kanilang almusal. Let's just tolerate each other. Sige, aaminin ko, nakakalalaki. Imbis na kaya kong protektahan ang sarili ko, kailangan ko pa ng babae para magbantay sa akin. That's just painful to witness. Kapag babae dapat mahina ganon. Mas malakas ka kasi lalaki ka? Yes, ayan, sinabi ko na. Pinalaki ako ng magulang ko na dapat babae na aalagaan at pinoprotektahan kaya naiilang ako. I hope you won't misunderstand me. Umirap si Andrea. Wala siyang paki sa pagiging ipokrito nito. Basta masarap naman magluto. Aanhin ba ang maliit na kapintasan? Wala namang perpekto na lalaki o tao sa buong mundo. Miski itong si Sevi na pogi, may pagka-misogynist din. Bilisan mo dyan, lalarga na tayo. Biling niya
habang binubulsa ang kanyang hard-boiled eggs saka umalis. Para naman kay Sevi, ang kanyang bodyguard masyadong prangka. Lumaki siya na hindi sanay sa komprontasyon at lahat ng problema, dinadaan sa pangiti-ngiti lang para hindi mapag-usapan ng iba. Kaya ibang-iba para sa kanya ang pamamaraan nitong si Andrea. Kapag umiiwas siya, mas lalo ito nagiging curious. Good morning po, Tito. Bati niya sa kaibigan ng kanyang ama. You look younger than your age. Iyan ang nagagawa ng dasal at kabutihan, Sevi. When you do good things, pinapahaba ng Diyos ang buhay mo para mas makapagdulot ka pa ng mas maganda sa kapwa. Anyway, mabuti at dumalaw ka na sa wakas. Akala ko tatakas ka na naman sa usapan at magkukunwaring may sakit. Tito, dati lang yon. Bata pa ako nun kaya nagrason ako para di makapunta. Have you heard? Natatakbo ka. Sa posisyon ng iyong ama. Of course I did. Kalat yun sa buong syudad. Gusto kong pag-usapan natin ang plataforma mo. Hindi pinansin ng kanyang Tito Kenneth si Andrea, kaya hinila niya ang babae palapit. Meet a dear friend of mine, Tito. Your name is? Andrea Galang po, sir. Sagot ng babae. Tumawa ang Ginoo. Come on, don't be so formal. Dahil kaibigan ka nito inaanak ko, just call me Tito Ken. Sige po, salamat sa pagtanggap niyo sa akin dito. Pribado ang usapan nila kaya kinailangan niyang iwan si Andrea sa labas. Let's talk about the party list you signed up with. Huminga ng malalim si Sevi. Mahaba ang naging pag-uusap nilang dalawa. Naabutan sila ng tanghali, kaya doon na sila kumain ni Andrea pagkatapos ng meeting. Alright, nakikita ko ang potential, iho. Your plans are very broad but very consistent sa kung anong kailangan ng mga magsasaka sa lugar natin. The people will definitely love you. Pahayag ni Tito Kenneth. Talaga po, salamat. Marami na rin nakapagsabi niyan kaya sana nga kumatok sa puso ng mga mamamayan ng syudad ang plano ko. Are you in this, Tito? Oo naman. I like everything you said. Hayaan mo at kukumbinsihin ko ang mga kasamahan ko para madami ang susuporta sa iyo. Lumakas ang loob ni Sevi doon. Thank you po. Malaking bagay para sa akin ang tiwala ninyo. Sumilip siya sa direksyon ni Andrea at nakita itong tamad na nakamasid sa bintana. Dumukot ng itlog ang babae mula sa bulsa at pinukpok yun gamit ang kutsara para buksan. Napalunok na lang si Sevi. Somehow, in this very intimate conversation kasama ang kanyang tito, nagawa siya nitong ipahiya. Andrea, can you do that somewhere else? Tinapos ng dalaga ang pagbabalat saka inilagay sa kanyang plato ang itlog. Binigyan kita ng isa. Huwag ka na magreklamo dyan at kumain ka. Nagtagis ang bagang ni Sevi. Kinain niya ang binigay nito at hindi na umalma pa. Naabutan niya ang mapanoksong tingin ni Tito Kenneth kaya umiling siya dito. Your friend has a very strong personality. Naalala ko tuloy si Cindy. Kayo pa ba? Hindi na po, Tito. We want different things in life, and we have to respect that. Nagkibit balikat ang matanda. God-fearing siya at napakahinhin. Naisip ko lang bagay na bagay sana kayo. Tinapos nila ang lunch at sa wakas, makakauwi na si Sevi at Andrea. Can you please stop doing random things sa harapan ng ibang tao? That's my Tito Kenneth. Reklamo niya. Anong random things pinagsasabi mo dyan? Ang alat ng ulam nila kaya nilabas ko na yung itlog. Dapat ini-enjoy yung pagkain. At hindi tinitiis kaya pasensya na kung ayoko ma-torture habang kumakain ha. Pakli nito habang nagmamaneho. Hindi makaimik si Sevi, iniba na lang niya ang usapan. The campaign period lasts 45 days. Siguro naman pagkatapos sa eleksyon aalis ka na. 100 days ang sinabi sa akin. Yun ang susundin ko. Napabuntong hininga siya dahil sa inis. Andrea, I find you very annoying. Gulat na tumingin sa kanya ang babae. Alam niya masasaktan nito. Akala niya lang pala pero hindi. Aba, marunong ka na pala magsabi ng totoo at hindi puro pamamlastik ang alam mo. Hindi ako plastic. Binubola ko lang sila. Bilang isang lingkod bayan, dapat marunong kang kumausap ng tao. Bored na tumingin sa kanya ang babae. Sabi mo yan eh. Nanggigigil si Sevi. May araw din at makakabawi siya sa babaeng to. Ngayon malinaw na sa kanya kung ba't ito nalipat dahil sa insubordination.
Kung ganito ba naman ito kasarkastiko, dapat sa dulo ng bansa ito papuntahin. Iligaw hanggang sa hindi na makabalik. Ba't ka nakangiti dyan? May naisip lang ako magandang plano para sa campaign period. Palusot niya sabay tingin sa cellphone. May message si Cindy sa kanya, pero ayaw niya itong buksan. Hihiling lang ang babaeng yung magbalikan sila ulit kahit ayaw niya na. Maayos naman ang breakup nila. Hindi niya lang alam kung paano ito magre-react. Gayong nakabalik na ito mula sa out of town para sa negosyo. It's okay. Andiyan naman si Andrea. It's her job to protect me. Kumpiyansang sabi niya sa sarili. Pagpatak ng campaign period, halos maduling si Andrea sa daming gawain. Kung saan-saan siya napapadpad kasama sa Sevi at ang mga kaparty list nito. Maglagay ka ng hand lotion na mabango. Kapag kinamayan ka ng mga tao, tanggapin mo tapos ngumiti ka. Sabi ng isang ginang sa kanya. Huminga ng malalim si Andrea. Hindi ako tatakbo bilang opisyal, Nay. Ano ka ba? Hindi nga. Pero kasama ka ni Sevi. At kung magsusungit ka sa mga tao sa kanya, babalik yon. Kaya sana makipag-cooperate ka na lang. Pumasok ng tent si Andrea kung saan magpapahinga ang kanyang binabantayan. Kumain ka na? I did. Maghati na lang muna tayo sa tubig ko. Busy sila kaya wala tayong mautusan na bumili ng maiinom. Here. Matapos ibigay sa kanya ang tumbler, nagbasa naman ito ng balita sa tablet. Salamat. Hindi pa ba napapagod yung mata mo? Kahit kanina sa stage, diretsuhan ka nakatingin sa flash. Baka naman mamaya niyan maduling ka na. You're silly. Ayos na ako. Anyway, come here. Ano meron? Inabot ito ang kanyang kamay at nagpahid ng hand cream. Narinig ko ang sinabi ni Tita Mel. Hindi ka ba sanay maglagay nito? Hindi eh. Dumudulas ang palad ko. Di ako sanay. Well, this is important. Kasama sa branding na isang opisyal ang image. Kasama na doon ang taong kasama niya. Ang damit niya, miski ang amoy. I don't usually use soft-smelling perfume pero kailangan. Kapag maamo ang amoy, iisipin ng mga tao na approachable ako, mabait at palakaibigan. Halos magdugtong ang kilay ni Andrea. Di ba't panloloko yun? Tutuparin ko naman lahat ng plataforma ko. Those were my promises. Pero itong ginagawa ko, I don't consider this as something like that. Mahirap kumbinsin ng libo-libong tao sa maliit na panahon. So I established myself in their head by the means of having a good first impression. Marami ang gumagawa nun, hindi lang ako. Tinitigan ni Andrea ang salamin nito sa mata. Seryosong ekspresyon, maging ang malinis na pananamit. Nahihiya man siyang aminin, pero malakas ang appeal ni Sevi sa tuwing ganito. Hindi siya mahilig sa bad boy. Pero itong simpleng pagkakawais ng lalaking ito, talagang kinikiliti siya mula sa sikmura. Malaman ko lang na may ginagawa kang iligal. Ako ang unang huhuli sa'yo. Isusumbong kita, paupusasan, at ipapakaladkad. Banta niya ng may ngiti. Niyakap ni Sevi ang sarili. Can you stop that? Ba't ka nagbabanta na nakangisi? You look like a pervert. Ako pa ngayon ang bastos. Tumikim ang isang babae. Sevi, you're here pala, can we talk? Agad na umatras si Andrea at kinapka pa ng bisita. Sige po ma'am, pasok na kayo. You don't have to do this with everyone, Andrea. Inawat siya ni Sevi. Cindy, ba't ka nandito? To offer support? Di ba kakailanganin niyo itago lahat ng resibo sa nagastos para sa SOCE? I can do that for you. Nakasuot na mahabang skirt ang babae at porma lang ayos ng buhok nito. Campaign period pa naman pero first lady ang dating. Tumabi si Andrea upang bigyan ng moment ang dalawa. Aalis na sana siya nang biglang habulin siya ni Sevi sa labas ng tent. Wait, ba't mo ako iniwang mag-isa? Isama mo siya sa campaign. Di ba sabi mo, mahalaga ang first impression? Paborito ka agad oras na makita nilang may ganyan kagandang babae sa tabi mo. Di ba masama yun para sa kaligtasan niya? Ayoko sanang madamay. Pumunta siya rito, Sevi. Walang mawawala kahit maghalikan pa kayo sa stage. Sagot niya. Hindi kami magjowa. Ex ko siya. Matagal na kaming wala. Nandito lang siya para suportahan ako. Tapos, sabat niya sa lalaki. Wala akong kinalaman sa love life mo. Tinatapos ko lang 100 araw, di ba? Fine.
Bumalik sa loob ang lalaki kaya nagbantay siya sa labas kasama ang iba pa. Nung dumagsa ang mga tao, may nagtangkang pumasok dala-dala ang 2 supot ng inumin. Ma'am, for Sir Seve Castillo daw po. Teka lang sir, titignan ko ang laman. Galing pa po ito ng store kaya imposibleng may halo. May kiraan po. Inagaw ni Andrea ang supot at binuksan ang laman ng kape. Hinalo-halo niya ang yelo hanggang sa may maramdamang matigas sa lalagyan. Binuhos niya ang kape at nag-iwan na ng konti. Ma'am, kita niyo naman po. Walang bubog o kahit ano. Sinayin niyo yung kape, patay ako nito eh. Daing ng delivery rider. Hindi siya nakinig. Mas piniling kamayin ng yelo sa loob. Nahawakan niya sa wakas kung anong kakaiba. May tumigas sa puting bagay sa ilalim ng cup. Nagiba ang kulay pati ang amoy ng kape. Ilang segundo rin niyang tinukoy kung ano ito bago napatawan ng malakas. Gago ba kayo? Ang sinaserve yung kape may halong glue? Di niyo ba alam kung ano epekto nito sa katawan ha? Ma'am, wala akong kasalanan dyan. Pika po yan eh. Kaya di ko alam kung paano nila hinanda. Saad ng lalaki sabay iyak. Nagsilingunan ng mga tao. Napagtanto niya sa wakas kung ano ito. Agad niyang binago ang tono ng pananalita. Marami pa naman ngayon ang nananabotahe dahil panahon ng kampanya. Sana sa susunod ingatan niyo yung paghahanda ng sangkap at huwag niyo hahaluan ng lason. Kung nadali si Sir Sevi, ano na lang mangyayari sa akin? Ma'am, huwag niyo po ako ipapulis. Wala akong alam dyan. Isa lang ako simpleng delivery rider. Wala akong kinalaman sa pinagsasabi niyo. Malay ko ba kung sinasadya niyo to para palabasin ang kawawayang si Sir Sevi? Naku ma'am, huwag kayo nanlilin lang. Napawi ang ngiti ni Andrea. Wala po napahamak, sir. Kayo na nga to nagkamali at pinapatawad. Kami pa yung binabaliktad niyo. Makakaalis na kayo. Kung ayaw niyo magkaalaman pa tayo sa estasyon ng pulis. Agad na umalis ang lalaki. Hinilot naman ni Andrea ang balikat. Naabutan niya ang natatawang ekspresyon ni Sevi. Ba't ka nakangisi dyan? May gustong lumason sa'yo tas masaya ka pa. No, I'm just happy. Buti at naintindihan mo agad kung anong balak nilang gawin. Amateur ang pinadala eh. Halata naman naghahanap lang ng gulo para palabasin mo sa maya ugali mo o ano. Sana hindi mo na pinatulan. Dapat pinaalis mo na lang agad. Komento ni Cindy. Teka, ba't parang kasalanan ko? Nauna siyang magangat ng boses, sumagot lang ako sa kanya. Namewang si Andrea. Hindi niya nagustuhan ang boses ng babae. Parang sinisisi pa siya nito. Nangyari na. We should stop thinking about it. Let's go out. Marami na raw tao sa labas. Saway ni Sevi bago kinuha ang jacket sa upuan. Kumilos si Andrea at pinangunahan ang pag-alis habang nakasunod sa kanya si Sevi. Ayaw niyang maiwan katabi ang Cindy na yon. Ipinapares niya pa naman sana ito kay Sevi pero ngayon hindi na. Bahala sila. Malalim na ang gabi nang makauwi si Andrea mula sa whole day na pagbisita sa mga barangay. Oras na manalo ang lalaking to, dapat lumuhod to sa kanyang harapan at magpasalamat ng marami dahil hindi naging madali ang buong araw. Just stay here for the night. Huwag ka na umalis. Nakainom ka rin. Wala akong balak na umalis, no? I-review ko yung footage ng buong araw habang wala ka dito sa bahay kaya matulog ka na. No, I'll watch it with you. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo kanina. Kung wala ka baka pinapump na ngayon sa ospital yung katawan ko o di kaya yung tiyan ko. Ako pa naman yung tipo ng tao na basta binigyan tinatanggap at kinakain agad. Umupo ito sa kanyang tabi at sabay nilang pinanood na naka-fast forward the footage sa laptop. Sana hindi na pumunta si Cindy bukas. What do you think of her? Ang tanong, what does she think of me? Kasi ang asta niya sa akin kanina parang binabayaran niya ako. Umakautos kala mo close kami. Hindi ko rin alam kung ba't bigla siya nakikisali sa usapan natin. Easy. Di ba sabi mo ex mo ngayon? Gusto niya bumalik sa buhay mo kaya nagbibida-bidahan. Ano pa nga ba? Sinasaway niya ako. Para siya ang smart at pasensyosa. Talak niya sabay hawi ng buhok. Pinanood niya si Sevi. Nakatingin lang ito sa kanya. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Ang sama ng tingin mo sa kanya eh. Natawa si Andrea. Oo nga pala. Ba't ko pa nga ba sinabi sa'yo? Ex mo yon. Kaya natural kakampihan mo siya. I'm not choosing sides. Dito ka lang. Ipagtitimpla kita ng gatas.
Wag na, di na ako tatangkad. Tumayo pa rin si Sevy at pumunta ng kusina. Inalala ni Andrea ang mukha ng lalaking kaharap niya kanina. Pamilyar sa kanya ang kumag na yon. Hindi niya matukoy kung saan pero natitiyak niya na minsan na sila nagkita. May kakaiba ka ba nakita? Wala pa naman. Inilapag ni Sevy ang baso ng gatas sa tabi niya. Hinawakan ni Andrea yon at sumimsim doon. Naging tahimik sila ng ilang minuto hanggang sa maramdaman na lamang niya ang pagdantay ng ulo ni Sevy sa kanyang balikat. Gusto niya mang tapikin ang ulo nito? Naaawa siya. Dahil buong araw din itong halos matuyuan na lalamunan kakasalita. Pinagmasdan niya ang mukha ni Sevy at wala sa sariling napailing. Matutulog na pala, di man lang tinanggal yung salamin. Bulong niya. Inabot niya ang salamin nito sa mata. Maingat na itinabi sa isang sulok. Tinapos niya ang panonood at sa wakas makakatulog na rin. You're done? Anas ni Sevy. Gising ka na pala. Ang lalim ng buntong hininga mo kaya nagising ako. Is there something bothering you? Wala naman, pagod lang ako. Tara na, ihatid kita sa kwarto tutulugan mo. Wag na, kahit dito na lang ako sa sofa. Malinis ako pagdating sa mga gamit, kaya hindi marumi yung guest room. Sige na. Tumayo na siya. Sige na nga, total mapilit ka. Inalalayan siya ni Sevy sa pagtayo hanggang sa pag-akyat na hagdan. Nagtataka tuloy siya. Di naman ako napilayan. Right, I'm sorry. Para kasing lasing kung maglakad, kaya akala ko may sakit ka. Inaantok ako, hindi lasing. O siya, dito na ba yon? Kasi matutulog na ako. Sure. Good night, Andrea. Good night, Sevy. Pagkasara ng pinto, tila ba nawala ang antok ni Andrea. Sinapu niya ang nagiinit na muka at hinawakan din ang puso na kinakabahan. Nasaan ang panganib? Ba't ganito na lang ako mailang sa lalaking yon? Usisa niya sa sarili. Hindi naman naiiba si Sevy sa mga kalalakihan sa labas. Mas desente lang itong manamit pero pilyo pa rin. Marami itong tinuro sa kanya tungkol sa mga bagay na hindi niya nakasanayang gawin noon. Simple lang ang isip niya. Kumbaga, walang gray area. Dahil ang mundo, nahahati lang sa puti at itim. Hindi niya alam kung saan ihahanay si Sevy. Hindi naman ito ubod ng sama at may kabaitang tinatago. Gusto niya patuloy itong lapitan. Mas kilalanin at alamin lahat ng sikreto nito. Wala siyang ibang dapat sisihin, kundi si tandang Nehemia. Humilata si Andrea. Napapaisip kung, saan na naman kaya siya dadali ng trabaho bukas? Sana lang hindi maulan. Makaraan ng 2 linggo. Kinailangan nilang sumakay ng bangka upang marating ang isla ng mga mamboboto. Akala ni Sevy hindi na susunod si Cindy. Pero una pa pala ito nakarating sa lokasyon lula na isang jet ski. Hi guys! May covered court doon. Hindi nyo alam pwedeng latagan ng tent. Bungad nito. Hindi na kailangan. May kakilala tayo sa loob. Doon kami maglalagay habang nandito. Sabi ni Tita Mel. Oh well, mabuti naman. Hi Andrea, how are you? Ayos lang Miss Cindy. Ikaw po. Ang haba ng biyahe. Di ka pa ba sanay? Matagal ka nang sumasama kay Sevy ah. Di naman siya araw-araw sumasakay ng bangka, ma'am. Dumukot siya ng candy sa bulsa at binigay kay Andrea. Namumutla ka, okay ka lang? Ayos lang ho ako. Tinulak siya nito ng bahagya papasok sa isang bahay. Nagpahinga sila saglit bago pumunta sa covered court. Pagsapit ng lunch, bumaba si Sevy ng stage at agad hinanap si Andrea. Hindi niya ito makita. Nasa dalampasigan yung kaibigan mo. Naghihintay siya ng supply na paparating. Sabi ni Tita Mel, alis mo muna ako. Sige na. Nakita niya si Andrea na nangongolekta ng shell. Ayos ka lang ba? Kala ko nasa loob ka nagbabantay. Nasa isla tayo. Kung may kakanti sa'yo, di agad makakatakas. Kaya malabong may mangyaring masama. Ba't ka andito? Dapat kumakain ka na ron para maaga tayo umuwi. Maghahanda ka pa para sa meeting de avance, di ba? Naging hilaw ang ngiti ni Sevy. Mas nag-aalala ka pa doon? Samantalang ako ngayon, tinatamad na sa mangyayari. Ginusto mo to? Sasama ba si Cindy sa meeting de avance? Ano naman gagawin niya sa araw na yon? Siya yung magiging support system mo. Kapag kinakabahan ka, tumingin ka sa kanya tapos magkakaroon ka ng lakas ulit.
Nangasim ang mukha ni Sevi. That's cringy. Hindi cringe ang love ha. Marami ang nag-aasam na magmahal at mahalin pabalik. Tumingin si Andrea sa dagat at kumiti. Isipin mo kaya ang parents mo. You picked the wrong example. Hindi ba ang mom at daddy ko? It's not as romantic as it seems. Nagsimula sila sa arranged marriage. Pagkatapos nagloko si dad. Because mom has no feelings for him. Pinatawad na lang siya alang-alang sa akin. To avoid the media stares and gossip. Nasapo ni Andrea ang bibig. Nagiba ang tingin nito sa kanya. Para ba siyang tao na tinubuan ng pangalawang ulo kung makapag-react ito? Seryoso ka ba? Lupit naman ang backstory mo. Anong malupit dun? Baliw. Kumuha ng shell si Sevi mula sa naipon ni Andrea. So I'm not really a believer of love. Pero diba, gusto ng mama mo na sumunod ka sa yapak ng daddy mo? Ba't naman hindi? May magandang naidulot si dad sa komunidad kahit nababayaro siya. Listen, someone can still be a good person and then a playboy, okay? Lahat may butas sa pag-uugali. Kasi walang perpekto sa mundo. O sige nga, ikaw anong kapintasan mo? Sabihin mo nga sa akin kung anong pangit sa'yo. Hamon ng babae. Why would I tell you? Dapat ikaw ang umalam yan. Pulis ka, di ba? Tinampal ni Andrea ang kanyang pisngi. May araw din, nababaliktad yung pagiging hunyangong mo. Isa ako sa mga taong isinasabuhay ang we listen and we don't judge. Baka baguhin ko pagdating sa'yo. I-judge kita ng sobra-sobra. Umiling si Sevi. You won't do that to me? At bakit hindi? Alalahanin mo hindi tayo close. Kapag ako nakawala sa pagbabantay sa'yo, ikakalat ko agad ang mga nalaman ko sa'yo. Natawa siya ng malakas. You're so silly. Sasagot pa sana si Andrea nang hablutin ni Cindy ang braso ni Sevi mula sa likod. Hinahanap ka na ng mga kaparty mo. Dapat di mo sila iniwan para lang makapag-usap sa iba. I was just taking a rest. Kanina pa ako salita na salita sa covered court. Malat yung lalamunan ko. Depensa niya sa sarili. Nagpapahinga ka? By talking some more? Anong klaseng rest to? Umirap si Cindy sabay baling kay Andrea. Paparating na daw yung mga merchandise. Tulungan mo silang magbuhat ha? Lumipat sa malayo ang paningin ni Andrea. Para bang hindi nito narinig ang utos kaya napangiti na lang si Sevi. Hinila na siya ni Cindy kaya sumama siya rito. She's hard-headed and basically useless dito sa campaign mo. Maliban sa pagbabantay at patayo-tayo, may iba ba siyang alam gawin? Don't be harsh. Hindi siya nandito para magpakaalalay at mag-iutusan. Kaya kung susunod ba siya sa mga utos mo, you thank her. Kung hindi naman, you shut up. Di ka naman niya inaano kaya hayaan mo siya. Hindi niya nagustuhan ang reklamo ni Cindy. Kung may opinion nito sa mga kasamahan niya, dapat ito na ang mag-adjust. Wala namang namilit na pumunta dito, pero kumasta para bang panauhing pandangal. I don't like your tone, Sevi. Huwag mo ako sabihan ng ganyan. After I spent money for you, pinahiram ko kayo na SUVs for your campaign. How about my effort? Hindi ko naman gagawin to kung wala na akong nararamdaman para sa'yo eh. Hinarap niya ito at tinignan sa mata. Cindy, na ayaw ko sa'yo. Mahilig ka manumbat. Binibilang mo lahat ng magagandang nagawa mo. Without even asking yourself first kung gusto ko ba lahat yun. I ask you not to come, di ba? Pumunta ka pa rin. When things don't go the way you want them to be. Huwag kang magtaka. Kasi di ba pinipilit mo yung gusto mo, kahit sinabi ko sa'yo na wala na? Umangat ang kamay ni Cindy. Akmang sasampalin siya nito at nakita ni Andrea ang buong pangyayari sa hindi kalayuan. What? Why did you stop? Maraming tao. Hindi kita ipapahiya sa lahat. Pag-uusapan natin to pagbalik natin sa syudad. Umiling si Sevi, saka nagmarcha paalis. Kailanman, hindi sila nag-away na ganito ni Cindy. Nung sila pa, it was very smooth relationship. Napaka-ideal, napaka-fairy tale style. Umiling si Sevi saka nagmarcha paalis. Kailanman, hindi sila nag-away na ganito ni Cindy. Nung sila pa, it was a very smooth relationship. Napaka-ideal na para bang fairy tale. Ngayon, alam na ni Sevi na ilusyon lang pala ang pagmamahalan na yon. Ang totoong pagmamahal, sinusubok ng problema at sakuna. Hindi sila pumasa ng babaeng yon. Their love for each other is superficial. Ang susubok lang, mga chismis na iba na pilit iniiwasan ni Cindy
dahil nakakasama sa image nila. That's just bullshit. Sabi niya sa sarili. Nagalit tuloy siya at wala siyang mapagbuntuan ng frustration. Sevi, dito ka! Pagtawag ng PR manager niya si Tita Mel. Sumunod siya rito na may kontroladong ngiti. Naalala niya tuloy ang tanong ni Andrea. Ano nga bang kapintasan ni Sevi? Siguro yan masyado niyang malihim at mapagpanggap. Nagpapalit na mukha sa bilis ng kisap mata. May mga taong kayang ipaglaban ng galit pero siya hindi. Nakangiti man siya ngayon, ang inis ay nasa talim pa rin ng kanyang tingin. Oras na manalo siya at magkaroon ng posisyon sa City Hall. Kakailanganin niyang pag-igihan ng pagiging mabuti para sa iba. Ngayon pa lang, para na siya nasasakal. Habang palapit ng palapit ang meeting de avance, mas lalo nagiging tahimik si Sevi. Yun ang napansin ni Andrea habang magkasama sila. Kahit siya kasi, hindi nito kinakausap. Ngayong araw, wala masyadong gagawin kundi magstay sa bahay. Kaya mas lalo lang siyang nabuburo. Sevi, galit ka ba? Why would I be angry? Kasi kanina ka pa nakatingin dyan sa magazine. Di mo naman binabasa. Yun lang, galit agad? Oo, kapag tulala ka, madalas may dinaramdam ka at ayaw mong i-share yon. Umiling ng bahagya si Sevi. Don't act as if you know me very well. Pinanood niya ito ng mariin. Wala na nagawa ang lalaki kundi umirap. Fine, nakalimutan ko nga pala chismosa ka. Anyway, I'm just thinking about everything. Tungkol sa nalalapit na eleksyon. Yes. Napapressure ako, Andrea. Ang daming tao na gusto manalo ako. Lahat sila panayan chat sa akin. Natatakot ako i-let down sila oras na hindi ako manalo. It is what it is. Kailangan mo isantabi ang opinion nila kasi kung magpapa-apekto ka, madidismaya ka lang sa sarili mo. Nagkibit balikat siya. I know. Di ko lang inaasahan na pati si Tito Kenneth makikisabay sa kanila. Nangasim ang sikmura ni Andrea. Nung nakausap niya si Tandang Nahimiya noong isang araw, ang sabi sa kanya, nababalita raw na may kinalaman sa bentahan ng droga ang matandang yon. Nasapok pa siya nito nung sabihan niya na hindi naman mukhang adik si Tito Ken. Karamihan sa mga nagbebenta ng droga, hindi gumagamit para pumasa sa drug test kung sakaling mabulilyaso man. Sila ang pinakamatinik na tulak sa lahat dahil tago ang illegal na persona nila. Yun ang sabi sa kanya ni Tandang Nahimiya. Pinaalalahanan niya rin ng sarili bago bumaling kay Sevi. Ano bang sinabi ng Tito Kenneth mo sa'yo? Gusto niya raw na seryosohin ko na raw si Cindy. Maganda daw yun para sa imahe ko. If ever matalo man ako sa eleksyon, babawi ako sa susunod. Tapos dapat ang branding ko, isang pamilyadong lalaki na. It will appeal better to the masses. Wow! Yung buhay mo parang blanco ang canvas. Iba ang may hawak ng brush at pintura. Sila ang nagde-decide sa kung ano magaganap. Kapag di ka pa rin nanalo sa susunod, tas ayaw mo naman kay Cindy, anong gagawin mo? Titiisin mo siya habang buhay? Sumalyap sa kanya si Sevi. You talk as if you care. Papaalalahanan kita na hinayaan mo akong masampal niya noong isang araw. You just stared at us habang nag-aaway kami. Hindi ko alam kung ba't ikaw ang pinadala ng chief na yan. Away ng puso yon. Gusto mo bang pilipitin ko ang braso ni Cindy sabay balibag sa kanya? Tapos tatahol ako sa'yo? Tatawagin kitang master? Natawa ang binata. Yes, at least kapag ganun ka, makakampante ako. Because your loyalty is mine. Anong mine ka dyan? Nagtatrabaho ako para sa estasyon ha? Hindi para sa'yo. I'd love for us to be friends, Andrea. Hindi yung client mo lang ako. Natawa siya. Ewan ko sa'yo. Kung kay Cindy ka gumaganyan, di sana kinikilig ka dun ulit. At magiging kayo na. Tumayo si Sevi at padabog na umalis. Humagalpak siya ng tawa. Di talaga mabiro ang lalaking yun. Mabilis papikon lalo na kapag inaasar. Isang tawag ang natanggap niya. Hello? Andrea, is this you? Tito Ken, napatawag po kayo. Ano number ang caller ID? Nakitawag lang ako. Di ba may coaching susundo sa inyo bukas sa umaga para sa meeting de avance? I just want to tell you the details. Huwag mo ikakalat sa iba. Baka pagmulan pa ng security problem sa aking inaanak, you get me? Lumapad ang ngiti ni Andrea. Talaga po, sige, anong kulay ng kotse? At anong oras dadaan kina Sevi para mahintay ko?
Isinulat niya ang detalye sa papel matapos ang tawag at sinend niya kay Captain Nahimiya ang recording ng tawag. Andrea, I cooked something. Alok ni Sevi mula sa kusina. Lumambot ang kanyang puso. Okay, coming! Kailanman, hindi pa siya nagkamali sa kanyang kutob. Kung tama nga ang kanyang hinala, kakailanganin ni Sevi ang kanyang suporta sa darating na araw. Gusto nito ng kaibigan kaya bilang extra service, gagampanan niya ang role na yon para sa ikapapanatag nito. Maaga ang gising ni Sevi kinabukasan. Kinausap niya lahat ng kaalyansa sa tawag habang nagluluto ng almusal. Unang nakaligo at nakabihis si Andrea samantalang siya late pa. Binilisan niya ang kilos hanggang sasunduin sila ng dalawang kotse. They're here. Handa ka na ba? Inilihis ni Andrea ang buhok. Nakita ni Sevi ang pag-strap nito ng dalawang barel habang siya nagkakabit ng jacket. Why are you bringing that? Just in case lang. Di na masama laging handa, di ba? Pinigilan niya ang braso nito. One gun is for security. Kung dala mo, para ka sasabak sa gera. Can you tell me what's wrong? Tinitigan ni Andrea ng matagal ang kanyang muka. Tumikim ito bago mabilis na sumulyap sa kanyang labi at umiling. Wala to, basta sumunod ka na lang sa mga sasabihin ko. Alright. Pagpayag niya kahit nababahala pa rin. Susundin niya ang utos ni Andrea kasi mas maalam ito sa ginagawa, patungkol sa pagbabantay ng kliyente. Di na rin masama na mukhang interesado ito sa kanyang labi. Pagdating ng campaign silence, hindi siguro masama kung iimbitahan niya itong kumain. It will be a special occasion dahil siya magsiset up ng lahat. Huwag mo ikabit yung seatbelt mo. Bilin sa kanya ng babae habang papasok sila ng sasakyan. Naburaan ko anumang ilusyon ang kilig sa utak ni Sevi. Naging alerto siya sa kung anong mangyayari. Sir, traffic po sa main road. Kaya dadaan tayo ng shortcut, ayos lang ba? Tanong ng driver. Mahirap na po kung makikipagsabayan tayo sa mga kotse doon. Gatong ng lalaki nasa passenger seat. Umarteng nagtataka si Andrea. Talaga ba? O sige, bilisan na natin para hindi malitong si Mayor Castillo. Umiling si Sevi. Your acting skills are bad. Bulong niya sa tenga ng babae. Tinulak siya nito ng bahagya kahit may ngiti sa labi. Nakalimutan na naman niya ang problema sa kaligtasan dahil nahuhumaling siya sa ganda nito. Pagdating ng campaign silence, bawal ang mga panya sa araw na yon. We should go out and eat. Alok niya. Sumulyap lamang sa kanya si Andrea bago kinausap ang driver. May alam ka bang restaurant na malapit sa bahay ni Sevi? Ako po. Marami, ma'am. Siyempre may kamahalan din. Kinalabit niya ang kamay ng babae. Ako ang kausap mo. Ba't ka ba nakaharap sa kanila? Nagtatanong lang naman. Nakahanda na ba speech mo? Yes. They're all printed in here. Inilabas si Sevi ang envelope at ngumiti. Hintayin mo ako pag-akyat ko. Talagang kikiligin ka sa akin. Naging hilaw ang tawa ni Andrea. Sir, ilang taon ka na nga ulit nagmamaneho? Matagal na ho, ma'am. Matagal na rin kayo nagtatrabaho kay Sir Kenneth? Opo. Tumikim si Sevi. Tito Ken has always been a good man. Tumutulong siya sa mga nangangailangan at di naghihintay ng kapalit. He values the loyalty of a person. Napansin niya na masyado ng liblibandaan na kanilang tinatahak. Dumukbang siya sa harap. Excuse me, I think masyado na tayo napapalayo sa venue. I remember this place, hindi to shortcut. Sir, matagal na ho ako nagmamaneho, kaya kabisado ko ang daan. Magtiwala na lang kayo sa akin. Tama nga naman. Gatong ni Andrea. Dati kang delivery rider na iced coffee na may lason, di ba? Ngayon iba naman ang gig mo. Lumamig ang temperatura ng paligid. Bumagsak ang sikmura ni Sevi dahil sa wakas, kuha niya na kung bakit kakaibang ihip ng hangin habang papunta sila dito. Mabilis na hinugot ni Andrea ang tinatagong baril. Kumilos agad ang driver at marahas na iginilid ang sasakyan. Nakarinig ng pitik si Sevi at sa isang tadyak lang ng babae, gumulong siya pababa ng kotse. Dapa! Sigaw nito. Kumilos siya nung marinig ang sunod-sunod na putok. Hinanap niya si Andrea sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya sumigaw sa takot na baka mawala ito sa focus
at matamaan. Dito, Sevi! Hinablot nito ang kanyang kwelyo at pinatago siya sa gilid ng kotse. Nagkaroon pa na ilang palitan ng putok bago umugong ang sirena ng pulis. May daplis ng bala si Andrea sa braso. Lumamig ang kalamnan ni Sevi sa pagsisisi. Noon pa man, hindi na siya kampante sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng syudad. Kontento na siya sa kung anong posisyon niya meron bilang konsehal ng unang distrito. Pero dahil sa pag-uudyok ng mga kaalyansa at maging ng kanyang ina, pinilit niyang lunukin ng takot para sa posisyon. Ngayon may napahamak na namang alang-alang sa titulo na yon. I'm sorry, Andrea. I'm sorry. Aniya sa dalaga at niyakap ito ng mahigpit. Dadaling kita sa ospital. Hayaan mo na ang ambulansya magatid sa kanya, Sevi. Kailangan mo mag-file agad na report tapos sumabol ka sa meeting de avance. Payo ni Captain Nehemiah na kasama ng mga rumisponde. Sinasakal ako ng braso mo, Sevi. Ayos lang ako, okay? Sa dami na napagdaanan ko habang nasa serbisyo, manina lang to kung tutuusin. Hinawakan ni Andrea ang kanyang buhok. Ipanalo mo hanggat kaya. Huwag mong hayaan na masugatan ako para sa wala. Sige na. Huminga ng malalim si Sevi. Tumango siya na ilang ulit bago kumalma ng tuluyan. Thank you for encouraging me. Malungkot ako kasi di ka makakadalo mamaya. Pero mas gugustuhin ko mapagamot ka kaysa pumunta kung saan-saan. You will still guard me, right? Oo naman. Magkaibigan na tayo, di ba? Alright. Yun ang sabi mo, ah. Naghiwalay ang sasakyan nilang dalawa. Ang dalaga patungo sa malapit na ospital samantalang si Sevi papunta sa police station. Nanginginig ang kanyang balikat, maging ang mga daliri sa kamay. Paano nalaman ni Andrea na may mali sa mga lalaking yan? Tanong niya. By the last minute, binago ng Tito Kenneth mo ang sasakyan at oras kung kailan ka susunduin. Gumamit siya na isang unknown number. Ang di niya alam, naka-on lagi ang call recording function ng cellphone ni Andrea. Nagduda siya na baka may mangyaring masama. Naganda kami na ilang tao kung sakali mang may mangyari. Pahayag ni Captain Nehemiah. Hindi makakurap si Sevi. Si Tito Kenneth, teka Chief, is my father's best friend. Siya rin ang nag-sponsor ng pagtakbo ko. Almost all my connection came from him. Kaya imposibleng may kinalaman siya dito. Isa siya sa mga naging suspect sa pagkamatay ng ama mo. Hindi sapat na ebidensya kaya walang nangyari. Kaya nagpadala agad kami ng tao sa paghihinala ni Andrea dahil mismo sa koneksyon na yon. Kapag nanalo ka at nalaman mo ang totoo, pwede niya ikasira ang pagiging mabuting tao mo at ang magiging reaksyon mo. Di ko pa pwedeng sabihin lahat sa ngayon, pero posible may kinalaman ng tito mo sa pagpapalaganap ng droga sa ating syudad. Nabigla si Sevi. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mata at umiling siya ng makailang ulit. Ang taong sumalo sa kanya ng mga panahong walang-wala siya. Suspect pala sa pagkamatay ng kanyang ama. Fate must be playing with me right now. There's no fucking way Tito Ken would do that. Para ko na rin siyang ama. Sigaw ng kanyang puso. Alam kong gulat ka pa rin hanggang ngayon. Pero kailangan mo lawakan ang isip mo, Sevi. May mga taong akala mo santo sa pagiging mabait. Yun pala kasing itim ng kanilang budhi. Bili ni Captain Nehemiah bago umalis sa kanyang tabi. Samantala, halos mabingi si Andrea sa kasisigaw ni Cindy. Nung marinig kasi nito na nasangkot sa pananambang si Sevi, at isang ambulansya nakitang rumisponde sa lugar, agad itong sumugod sa ospital. Why is it you? Nasaan siya? I thought he's here. Kaga ka ba? Ba't parang malungkot ka na hindi siya nandito? Masungit na sabi niya habang binabalot ng benda ang kanyang braso. Kung napahama ka man, that's your job. Pero malaman ko lang na may nangyaring masama kay Sevi habang nasa duty ka, talagang ipapagapos kita sa kotse ko at ipapakalagkad kita. Gusto mo na masaktan si Sevi habang oras ng trabaho? Okay. Para may rason ka na alisin ako sa tabi niya. Ganun ba yun? Napaka-selfish mo naman. It's not selfish kung matatanggal ka. That's justice. Sino ka para manghimasok sa buhay niya? He's a very introverted man. Ilan lang ang kaibigan niya. In fact, I am his first love. Sigaw nito. Nahuli ni Andrea ang pagngiwi ng nurse na nag-aasikaso sa kanyang braso. Nakaramdam siya ng hiya. Hindi dapat maging issue ang usapang ito. Pero dahil ayaw magpapigil ni Cindy, papatol siya. Mabait ka lang kapag nandiyan si Sevi. Now I know. Alam mo,
Hindi ka dapat nagde-decide kung sino o ano ang mas makakabuti para sa isang tao. Kung talaga malakas ang loob mo, ba't di mo sabihin sa kanyang lahat ng yan? Wala akong pake, Cindy. Hindi ako nabubuhay para sa isang lalaki, pero kung magpapakatotoo tayo ngayon, hindi maglalaway sa'yo si Sevi. And who do you think he likes the most? Ikaw? Patawa ka. Tignan natin kung sino ba talaga ang mas mahalaga para sa kanya. Kung ako sa'yo, maghahanda na ako ng apology letter ngayon because I, as the future first lady ng syudad na ito, hindi tumatanggap ng liham basta hindi handwritten. Umirap si Andrea. At hindi na ito pinansin. Nagdadabog na umalis si Cindy. Natapos din sa wakas ang pagbabalot ng kanyang sugat. Talagang binagalan mo yung pagtali Biro niya sa babaeng nurse. Natawa naman ito. Ito ang rason ko ba't gustong gusto ko sa ER. Kahit nakakadiri madalas nakikita mo sugat? Oo no. Kung lahat tayo takot sa sugat, sino na lang gagamot? Sabi nito bago umalis. Napaisip si Andrea. Dadalo pa ba siya ng meeting de avance o hindi na? Nawala siya sa konsentrasyon kanina dahil kay Sevi. Iniisip niya pa lang na masasaktan nito, hindi na siya makahinga. Di naman siya ganito sa mga naging kliyente niya. Ngayon lang siya naging sobrang involved sa buhay ng isang lalaki. Pagdating niya sa venue, si Sevi na nagsasalita. Galit ang ekspresyon nito. Halos hindi na tumitingin sa mga manonood, bawat salita may diin. Isang beses lang itong umiti. At yon ay nangyari na magtama ang kanilang paningin. Napangisi na lang si Andrea. Kung matutuloy nga ang idea sa kanyang isipan, may maipapakilala na siya sa kanyang mga magulang pagdating ng Pasko. Mukhang hindi matutuwa si Captain Nehemiah sa kanyang ginagawa. Imbes na matuto pagkatapos ng reassignment na ito, ang nangyari, nagkagusto pa siya sa lalaking kanyang binabantayan. Di pala na kung di niya ako gusto, pipilitin ko siya. Desisyon ng kanyang isipan. Kung kailan dumating ang campaign silence bago ang aktwal na botohan, saka naman naging missing in action si Andrea. Hindi ito mahagilap ni Sevi. Naging masikreto ang dalaga hanggang sa magpaalam na ito na aalis muna. At hindi alam kung kailan babalik. May mga bantay sa labas ng bahay, pero iba pa rin ang kapayapaan na hatid ni Andrea sa kanyang puso. Nasa na kaya yun? Di man na nagsabi kung saan siya pupunta. Puno ng pagtatampong sabi ng kanyang isipan. Pagkatapos niya maghapunan may kumatok. Napangiti si Sevi sa pag-aakalang si Andrea na ito. Subalit si Cindy ang lumitaw. Kinapkapan na namin siya, sir. Sabi ng lady guard. Tumango na lang siya, saka hinayaan ng babae na pumasok. Wala ba si Andrea dito? Yeah. Mula nang matambangan kami sa daan, dumistansya na siya sa akin. Lagi siyang pinapatawag sa estasyon. Maybe she's scared. Baka never na siyang sumali sa mga high-speed chase kaya natakot na masugatan. I mean, at the end of the day, she's still a woman. Mas maganda pa rin kapag lalaki ang gwardya mo, di ba? Komento nito bago umupo ng Celia. You're wrong. Ilang beses na siyang sumama sa mga raid. And she's a great fighter. Sabi ni Captain Nehemiah sadyang matigas na ang ulo ni Andrea. At may sariling paninindigan kaya siya na-reassign dito. Nainis si Sevi. Ano ngayon kung babae si Andrea? Malakas ito at maliksi kung kumilos. Really? Di natin alam which is true and which is not. Narinig mo na ba? Uso ang cheating sa mga pulis. Baka naman kaya nasabi ni Captain yan kasi silang dalawa mismo eh. Continue that. Paalisin na kita. Inaanak ni Chief si Andrea. Kaya wag mo lagyan ng mali siya ang relasyon nila. Ano bang pinunta mo rito ha? Well, sabi kasi ni Tito Ken, baka kakailanganin mo raw ng kasama para sa eleksyon bukas. I'm here. Hindi na kailangan. At may tatanong sana ako. Ano yun? Is there a chance na magkabalikan tayo? Nakangiting tanong ni Cindy. Huminga ng malalim si Sebi. Wala. You and me were done. Ayoko marinig na may sinisisi kang iba. Sa paghiwalay natin kasi una sa lahat, dalawa tayo nagdesisyon na kailanman. Walang kinalaman ng ibang tao dito. Kailangan natin maghiwalay. What's done is done. Nawala ang ngiti ni Cindy. Hindi ko in-expect na makakakilala ka agad ng bago, Sevi. I thought pagbalik ko tayo pa rin. Then you're wrong. Malinis ang breakup natin nun. Huwag mong dungisan ngayon. Ilang sandaling naging tahimik ang babae. Pagod na siya, kaya hindi na nagpaligoy-ligoy pa. I actually like Andrea now. Tama ang hinala mo.
Huwag mo sana ikagalit kung liligawan ko siya. Dahil matagal na tayong hiwalay. You develop and become successful. Sana ako rin. Hayaan mo sumaya. Umakyat siya sa hagdan at pumasok ng kwarto. Nangangati ang kamay niyang tawagan si Andrea. Subalit alam niya na baka busy ito ngayon. Hindi niya inaasahan na maa-attach siya na husto sa babaeng yon. Pag-iigihan ni Sevi para kahit na mauwi man sa wala ang nararamdaman niya para kay Andrea, maging proud ito sa kanyang serbisyo para sa mga tao. Manalo man siya o hindi. Sa kabilang banda, nakikipaglaban ng task force na inihanda ni Captain Nahimiya para hulihin ang drug lord na si Kenneth Dion. Wala itong kinalaman sa nangyaring pananambang kay Sevi noong nakaraan, kundi dahil sapat na ang nakalap na ebidensya para paniwalaang may nangyayaring ang kabulastugan sa pamamahay nito. Sinugod nila ito ng gabi. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang habulin ni Andrea ang matanda. Tumawag siya ng backup sa pwesto. Nagpalitan sila ng kamao hanggang sa mapalapit ito at sakalin siya gamit ang braso. Nagising si Andrea mula sa saglit na pagkakahimatay. Nakapulupot pa rin sa kanyang liig ang kamay ni Tito Ken. Sa gitna ng samot-saring ingay, ang nararamdaman niya lang ngayon pagkadismaya. Pumadyak siya at malakas na tinuhod ang pribadong bahagi ng matanda. Gumulong siya matapos lumuwag ang kamay nito sa kanyang liig. You're making a big mistake. Sigaw ni Tito Ken. Ikakahiya ni Sevi na ikaw naging ninong niya. Mapang-asar na sabi ni Andrea. Kinalabit niya ang gatilyo ng kanyang armas. Bumulagta ang matanda habang hawak ang tuhod. Lumapit sa wakas ang kanyang kasamahan at dinampot ito. Kaya pa? Tanong ni Captain Nahimiya. Umiling siya sabay ang pagniwi. Magpapahinga muna ako ng isang buwan, sir. Take all the time you need. Tumango ito sa kanya at kumiti. Napaiyak na lamang si Andrea habang papunta sa estasyon para mag-file ng report. Ayaw niya sa kanya na magagaling ang masamang balita para kay Sevi. Pagod na rin siya sa mga pangyayari kung kaya magtatago na lang muna siya ng ilang linggo. Kapag narinig ni Sevi na na-raid ang bahay ng tito nito, malalaman nito agad na siya ang nagtulak na may sagawa ang kilos. Gusto niya ng time para sa sarili. At yun nga ang ginawa ni Andrea. Matapos bumoto kinabukasan, nagpaalam na siya sa lahat saka umuwi sa kanila. Nag-ayos siya ng kotseng sira, bumutingting ng makina at nagkulay ng sasakyan sa shop ng ama. Miss na miss naman siya ng mga magulang. Walang tiwala ang mga ito sa kanya at panay ang tanong kung natanggal ba siya sa serbisyo o may nagawa ba ulit na kasalanan. Nanalo si Sevi sa mayoral election at mabilis na naghanda para sa oath-taking. Napanood niya lang ito sa live dahil wala siyang lakas ng loob na kausapin ito ng personal. Dumaan ang mga araw, unti-unting kumalma ang puso ni Andrea. Nawala na sa wakas ang bigat matapos ang ilang linggong pagsisimba at pahinga sa bahay. Nung bumalik siya para sa duty, si Captain Nahimiya muli ang sumundo sa kanya. Uy tanda, gumuwapo ka. Tinampal nito ang kanyang noo. Oras ng duty, di ba? Ah, sir. Yes, sir. Umayos siya sa pagtayo at sumaludo. Pumunta ka na ba kay Sevi? Nagkausap na ba kayo? Hindi pa ho. Tapos na yung tungkulin ko sa kanya kaya di na kailangan. Okay, good. Dahil dyan, kailangan mo siya i-escort para sa isang parade. Maraming tao, nag-request siya ng tulong, kaya ikaw ipapadala ko. Lumambot ang boses ni Andrea. Captain naman. Ayaw mo? Iba na lang ipadala niyo. Naaalala ko may aasikasuhin pa pala ako sa opisina kaya busy. Okay, sasabihin ko yan kay Mayor Castillo. Agad na umalis si Andrea. Sumama siya sa kanyang partner para sa buong araw bago umuwi sa kanyang apartment. Nilulumot na ang kanyang kama dito. Tumunog ang doorbell. Bumaba siya para pagbuksan ng bisita. Hi, Mayor. Ha? Ang ginagawa niyo dito? Bati niya, bago nagmamadaling isinara ang pinto. Naisangga naman ni Sevi ang braso. Nagpumilit itong pumasok. Ba't ayaw mo akong kausapin? Ano pa bang dapat natin pagkwentuhan? Tapos na problema mo? I still have a problem with you. Hindi mo wala ako pinuntahan kahit ako ang nanalo. Do you like me or not? Nanggagalaiting saad nito. Nawalan ng lakas ang braso ni Andrea at tuluyan na ito nakapasok. What? Teka, bakit ba? Ikaw, ba't gulat na gulat ka dyan? Tapos na oras sa trabaho, kaya pwede ko nang gawin ang gusto ko. I want to go here and talk to you, kaya mag-taste ka.
Sinapo ni Andrea ang mukha ng lalaki. Kung makikipag-usap ka, di magsalita ka. Ba't ka ba umiiyak? Kala ko ba gusto mo ako manalo? Hindi mo man lang ako sinabihan ng congrats. I waited the whole night, Andrea. Why do you hate me? Hindi naman ako galit sa'yo. Ako nga itong takot sa'yo eh. Nakulong yung tito Ken mo nang dahil sa akin. Niyugyug ni Sevi ang kanyang balikat. You saved me. Naipakulong mo ang pumatay kay Dad. Why do you think like that? Kasi ayoko maging rason kung paano yung natitirang taong mahal mo sa buhay na wala pa sa tabi mo. Nalulungkot ako para sa'yo, Sevi. Ayoko maiwan ka mag-isa. Then come join me. Ikaw na lang pumalit sa kanila. Be mine. And I will never be sad again. Dahan-dahang gumaan ang tensyon sa balikat ni Andrea. Hinalikan niya ang noo ng binata. Totoo yan? Di ka galit sa akin? Kahit konti? Naintindihan ko yung ginawa mo. Wala ibang pumapasok sa utak ko kundi ang ilusyon na baka ginawa mo ang lahat para maging ligtas ako. Na may nararamdaman ka para sa akin kaya ka nag-aalala. Hindi ilusyon yun. Matagal na kitang gusto kaya mahalaga ka sa akin. At syempre mahalaga dapat na ligtas ka. Gusto ko na magagawa mo lahat ng gustuhin mo. Nang walang nakikialam. Ayoko na may ibang nagde-decide para sa'yo. Napangiti sa wakas si Sevi. You're very masculine, Andrea. You're too independent. Di mo kailangan na mag-aalaga sa'yo. Yup, that's true. Pero kailangan ko ng ibe-baby. Kaya kung gusto mo, I can be your baby, sweetheart, or anything. Tumango si Andrea at mahigpit na niyakap si Sevi. Pilit itong inaabot ang kanyang labi kaya sa wakas, pinagbigyan niya ito. Nawala ang pagkailang sa kanyang puso. Nagigilty man siya noon, ngayon inalis na ito ni Sevi. Hiling niya na sana magtagal ang kanilang relasyon. Lumipas ang 5 taon, usap-usapan sa City Hall na kung gaano man kastrikto si Mayor Sevi James Castillo sa patakaran at pamamalakad sa syudad, gano'n naman din ito ka-under sa asawang miyembro naman ng kapulisan. Nang minsang may mag-deliver kasi ng liham sa bahay ng mag-asawa, nakita kung paano nagbubutingting ng makina ng motor si Deputy Chief Officer Andrea Castillo. Samantalang nagluluto sa kusina ang 2 times elected na mayor na si Sevi. May batang babae pa na tumatakbo sa bakuran ng bahay. Love, may sulat ka ano ba? Kanina pa naghihintay ang tao mo rito, baka urgent to. Sigaw ni Andrea. Coming! Sorry baka kasi masunog yung pancake kaya tinabi ko muna. Sige na, sikasuhin mo na yung bisita mo. Alright, love. Humarap ang mayor sa delivery man. Seryoso na ang mga mata nito at mukhang hindi nadadala sa biro. Salamat, eto ang tip. Salamat po, sir. Bam. Sumigaw naman ang batang babae. Daddy! Madumi na si Riz, love. Paliliguan ko muna siya. Sige, papasok na rin ako pagkatapos nito. Kumaripas ng takbo ang delivery man. Napapangiti siya dahil mukhang hindi naman under si Mayor. Sadyang mapagmahalang ito sa anak at asawa. Para sa tao nagmamahal, hindi na mahalaga kung sino ang dapat ang mas dominant sa relationship. Lantad sa lahat ang love story ng mag-asawa. Kung may tao man na babagay sa pagiging mabuti ni Sevi, wala nang iba kundi ang tigasin at maangas na si Andrea. Sila nga'y perfect match para sa isa't isa. Sa kanilang pagsasama, matututunan na ang takot ng bawat tao. Hindi dapat maliitin ang kapwa. May iba't ibang trigger ang isa't isa. Gaya ng kanya-kanyang pagkakakilanlan, dapat ding respetuhin ang mga ito. Maging matalino at mausisa bago magtiwala. Ang politika at pagmamahal, may pagkakatulad sa isa't isa. Inilalagay natin ang kapalaran, seguridad at pera sa isang tao na pwede tayong traidorin. O di naman kaya mahalin pabalik. Isa itong sugal na kailangang pag-isipan na mabuti. Kaya nararapat lang na maging pihikan tayo sa pinipiling tao para man sa komunidad o taong mamahalin ng ating puso. The End.